everyone. Welcome to the pilot episode of EndoTalks, the podcast, brought to you by the Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Yes, Doc Jen, at ito ang first episode natin, kaya exciting. Dito sa EndoTalks, layunin ng PCEDM na magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa diabetes, thyroid disorders, at iba pang hormonal problems at mga kaakibat na sakit ng mga ito. At ngayon nga, pag-uusapan natin ang isa sa mga madalas na komplikasyon ng diabetes, ang stroke. At para samahan tayo sa ating talakayan, ipinapakilala po natin ang First Vice President ng Stroke Society of the Philippines, Dr. Geraldine Mariano. Magandang araw po, Doc Geraldine. Paano po ba namin kayo dapat tawagin, Doc? Magandang araw po. Magandang araw, Doc Jerry. Doc Jerry. Noong 2024, tinatayang may hindi bababa sa 4.7 milyong Pilipino edad 20 to 79 years old ang may diabetes ayon sa International Diabetes Federation. Isa sa mga komplikasyon nito ay ang stroke, kaya atin alamin ang tungkol dito. So, Doc Geraldine, ano nga po ba ang stroke at bakit kaya nagkakaroon nito? Ang stroke, Anton and Jerry, at saka mga kasamahan natin na nanonood dito ngayon sa atin, nako-confuse, no? Kung ito ba yung puso, when it comes to stroke. But actually, ang pinag-uusapan po natin ay stroke na utak. Ito po yung buong emergency. So, ibig sabihin mo noon, ano ba nangyayari? Ang nangyayari po, ang daloy na dugo papunta po sa parte ng utak, bumabagal o di kaya'y bumara. So, yung area na sinusuplayan ng dugong ito, nawawala. So, ano ibig sabihin noon? Kailangan natin oras. Kasi alam natin, kada minuto, 1.9 million brain cells na de-destroy. So, na-imagine nyo, no? Kapag wala tayo ginagawa at ang pasyente hindi na-pick up na stroke, naku, delikado. Kaya alam mo dapat ng buong bayan na kailangan pumunta kagad sa hospital. Ano po ba mga sintomas ng stroke? So, kailangan ko muna linawin, no? Ano ba ang klaseng stroke? Kasi meron dalawang klase. Pero yung most common is actually yung ischemic stroke. Ito po yung bara. Yung isa po yung hemorrhagic stroke. Ito po yung naputukan na ugat. Kaya po kapag na-pick up po din yung symptoms, na-explain po natin kung ano dapat ang pipick upin natin o recognize habang tayo kung saan man kayo, kailangan po ma-pick up kagad at madala kagad sa ospital ang pasyente. So, actually, ang importante to, ang bayan ang kailangan nila be fast. Yeah? So, the B stands for balance or balancing. So, ito yung biglang nahilo, no? Walang dahilan, biglang nahilo, parang lasing, parang check na yun sa tick box mo. B for balance. So, be fast yan, ha? E for eyes. Bigla pong nanlaban paningin. Biglaan, yung word na yon, biglaan. Kasi importante po yon. Karamihan po sa stroke, biglaan. Okay? Bukod po dun sa panlako ng tingin, minsan po doble ang tingin. So, pwede kung nakakita ko kayo sa isang bagay, parang ito'y may shadow. So, ito ho, senyas din ho ito ng posibleng stroke. Ang sunod po doon ay mukha or face. Okay. Facial asymmetry. So, ibig sabihin nun, yung isa, para naglalag. Ang pag-test po nito, no? Kapag may duda kayo, sasabihin nyo, Johnny, ngiti ka nga. Kapag ito po'y hindi equal, dako, baka po'y may problema po tayo dili. No? O yung isa po, naglalag. Yung isa po doon ay F, J, A is arms, braso. So, ang pag-test po nito, kapag parang nalay o di kayo may manhit sa isang parte ng katawan, senyas to, ano? Take. Next, S for slurred speech. Ito po'y hindi lang biglaang nabulon, hindi niya masabi kung ano nasa isip niya, at minsan hindi nakaunawa. Take. So, hindi lang pala yung bulol, doktora, no? Pati yung parang hindi niya masabi yung gusto niya sabihin, kasama rin pala yun. Oo, Anton. Okay? At saka yung T, time. Tawag ng tulong. Time to go to a hospital na ready. Kasi alam po natin, ang mga hospital po ngayon ay hindi pa lahat ready for stroke.
Meron na sa Stroke Society of the Philippines, we have 99 hospitals, acute stroke-ready hospital. And actually ho, may app pa yan. Oh. So mamaya ho, pag-usapan po natin yan kung nasaan kayo, yung pinakamalapit na hospital ho, na pwede niyo pong mapuntahan. Paano po natin malalaman na meron ng stroke ang isang tao at paano ito ginagamot? Okay, kapag na-pick up nyo dun sa BFAST na in-explain ko sa inyo, isa lang doon check mo na yan. Baka kailangan ng dalhin na to sa hospital. Huwag na kayo patumpik-tumpik. Kasi, as I told you, every minute counts. Actually, yun nga ang tema ng World Stroke Day natin for October 29. No? But once you pick it up, you have to bring the patient diretso na sa hospital. Kasi ang kailangan mo doon, one thing is recognizing mo. Iko-confirm po to ng ating mga kaibigan, ng mga doktor sa hospital na yon. Pagkatapos mo nun, kailangan mo malaman to kung ito'y bara o ito'y dugo sa pamamagitan ng CT scan o di kaya MRI. Hindi pwede kung wala Kailangan po makita kung ito'y bara or ito'y dugo. Kasi magkaiba po ang kanilang treatment. Pagkatapos po nun, hahanapin po ang dahilan. Sa pamagitan ng check po yung puso, meron pong dugong check, sisilipin mo yung puso, at saka yung mga blood vessels po niya, at saka yung mga risk factors niya para hindi maulit ang stones. Para po sa ating mga viewers, meron po ba tayong tinatawag na golden period? Dati 3 hours, pero ngayon actually 4.5 hours na ang window. From that time, nagkaroon po ng simptomas, may window po tayong 4.5 hours. Ang 4.5 hours, so importante to kasi kaya natin i-reverse as much as we can. Kasi meron pong mabisang gamot na pwede pong parang liquid sosa yun, no? Kapag binagay po sa ganitong oras, less than 4.5 hours, kaya niyo tunawin yung clot, yung bara sa loob. Hindi ko kung pinag-uusapan yung dugo, pinag-uusapan ko yung bara, or what you call ischemic infarct. Bukod ho doon, may iba't ibang hospital na ho ngayon na handa po sulkitin, or what you call mechanical thrombectomy. Kaya very important, Doc, no, na ma-recognize ka agad, tapos madala ka agad sa ospital. Because again, I think magmamatter, no, yung imaging, kung ano yung management na gagawin doon sa pasyente. Kasi baka may salba pa. Yung sabi niyo mga bawat minuto na namamatay ng mga cells sa brain, di ba? So important talaga na madala sila kaagad sa doktor. At ma-recognize, no, to sa BFAST na sinabi niyo, Doktor. You're correct, Anton. At parang takbo agad sa ospital. Yes. Huwag nang patumpik-tumpik. Wala nang denial, no? Huwag na yung denial. Pag may naramdaman, takbo na agad. Oo. Kasi kapag dinout mo yung sarili mo at ito'y stroke, yung gravity niya sobra. Ika nga, time is gold po. Time is gold. Time is brain. Maraming mga taong may diabetes ang nagkakaroon ng stroke. Ano kaya, Dok, ang dahilan nito? Kasi yung risk factors niya, 2 to 4 times, no? Pinag-aralan na yan. 2 to 4 times at risk a person who had diabetes compared to a person who doesn't have one. I'm just talking about diabetes. Hindi ko pa pinag-uusapan ng BP, hindi ko pa pinag-uusapan ng cholesterol. No? So by itself, kaya niya talagang ma-push yung patient to a stroke. No? Yung mekanismo kasi ng diabetes will hit the blood vessel. Sa Tagalog kasi ang ugat, it's either blood vessel or nerve. No? Kailangan malinaw lang sa mga nakakarinig po sa atin, no? Na ang ugat na pinag-uusapan natin ay blood vessel. Kumbaga yung nawasan natin, no? Ang pinag-uusapan po natin. Ang asukal na hindi kontrolado, dinadamage yung lining. Yung lining ng blood vessel. So kapag na-damage yung lining ng blood vessel, yung mga cholesterol kumakabit doon. Kapag kumabit yung cholesterol, nandiyan naman po yung mga clotting factors na yung mga dugo. Kaya niya i-block po yun.
Same concept na konting nawasa, di ba? Sa nawasa, nagkakalawang, as you age, at saka kung ano mga dumadaan, yung mga elements. Ang tao, more or less the same, no? So, itong blood vessel po nito, kaya niya pong mag-clot or what you call atherosclerosis in medicine, no? So, kapag nag-build up po yun, isasara po niya yung blood flow, dun po ang stroke natin. Okay? That's only one mechanism. Second mechanism, kaya niya po palaputin. Kasi nagiging sticky no? Malapot ang dugo, no? So, ano ibig sabihin nun? So, yung blood flow niyo, it's not as fluid, no? So, aggravating mo yan. Okay? Next, third. Usually po, ang diabetes, kasama niya ang cholesterol. Barkada ho yan cholesterol at saka blood pressure. Buy one, take one po, no? Parang 3-in-1 to. Oh my God, right? So one is connected to the other. So by all means, at least man lang, yung isang numero ng asukal, pa-control man lang natin. Papupunta nyo, the rest might follow. And I think that will be emphasized by the endocrinologists as well. No? The fourth, ito, yung dulo ko na dinadaluyan sa utak, no? Hindi ko napupuntahan. Ito po yung nakikita natin sa mga imaging, the CT scan or the MRI, na tinatawag na lang ischemic changes. Pero, hindi siya there what you call silent strokes. Na pati yun po nadadamay. Kaya mapupuna po ninyo, minsan po nakakalimot ang pasyente at gawa po itong mga damages na to. So Doc, no, ang dami mong nasabi about paano magkakaroon ng stroke, ano yung dahilan, ba't nagkaka-stroke ang isang pasyenteng may diabetes. Now, ngayon ang tanong naman is, gaano ba kadalas, Doc? Sobrang dalas ba? Marami ba tayo nakikitang may diabetes na nag-stroke or vice versa, nag-stroke muna tsaka na-find out na may diabetes sila? Paano ba? Madalas ba ito na nangyayari? Madalas, ang top 3 factors for stroke is actually, una, BP, hypertension pa rin. Sumunod doon, asukal. Kaya yung asukal, kailangan talaga i-address by all means. And then, pangatlo yung cholesterol. No? 3-in-1 talaga, Doc? Oo. Itong tatlong to. Actually, yung listahan niya, madami ka. Ang pinag-uusapan ko lang yung top 3. Para yung impact niya mas malaki. So that's why we have to address those top 3. So, meron ba yung mga parang tawag natin sa medicine, mga prevalence na parang pag diabetic ka, ito yung chance mo magkaroon ng stroke? Usually, may percentage ba yan? I tell you of 4 times, 2 to 4 times. 2 to 4 times. Yung risk factor. Kasi mahirap din i-isolate ang diabetes with stroke. It's with other things also. But we know for a fact, 2 to 4 times ang risk mo kapag diabetic ka, yung risk mo to have a stroke, than a person who never had diabetes. So mataas talaga, Doc. Mataas ang 2 to 4 times, ha? Isipin mo kung kung ikukumpara mo yung chance mo na magkaroon ng isang sakit, di ba? 2 to 4 times. Medyo mataas yun, Doc, no? And Can I ask you a question? Sure, Doc. Sa Pilipinas, ilan ba may diabetes? Well, according sa International Diabetes Federation, Doc, parang around 4.5, 4.7 million ang may diabetes. That was 2024 pa, and we are 2025 na ngayon, no? So, isipin mo kung lahat yun, mayroong 2 to 4 times chances to develop stroke, di ba? Yes, oo. Hindi pa natin napipick up yung iba. Marami pa pong in denial sa atin. At saka mga undiagnosed, yung mga hindi naman ganun ka ganda ang access sa healthcare, no? Yung pagpapacheck up, no? Bigla na lang magkaka-stroke, Doc. Kasi hindi naman nila alam na diabetic sila, no? So, doon na lang malalaman. Kaya hindi pwede na yan, di ba? Dapat magpakonsulta tayo sa doktor. Wala naman ako nararamdaman. Hindi po pwede yun. Tapos na yan. Yes. So, in connection naman dyan, Doc, no? Pag ang isang patient ba na may diabetes, mas malala ba ito pag nagkaroon ng stroke? Kasi parang according sa DOH, ang stroke pa rin ang pangatlo sa dahilan kung bakit namamatay ang isang taong may diabetes. So, mas malala ba sila magka-stroke o katulad lang din ba ng isang pasyente na wala namang diabetes pero nagka-stroke? Paano ba yung may difference po ba? Malaki. Well, I want to clarify lang muna. Sa DOH, pangatlo ang stroke. But actually, naging pangatlo siya kasi yung cancer, ang detection ng cancer natin, umakyat. Pero when you look at the numbers, paakyat pa rin ang stroke. So, teka,
we have to interpret all these numbers correctly. Mhm. So, nung ano talaga niya, kailangan ma-dealt with ang stroke by all means. So, with your question, Anton, mas malala. One, nagiging marupok ang blood vessel. Two, usually kasama niya ang BP at saka ang cholesterol. May barkada yan. Pangatlo, ang nagiging problem is that yung viscous, no? Nagiging malamot yung dugo. Pang-apat, yung recovery niya, mas challenging. Kasi usually, hindi lang naman utak ang problema kapag diabetic. Totoo po yan. Other organs as well. So yung recovery nila becomes challenging. Mas matagal po ang recovery po nila kapag na-stroke po sila. Usually, affected na rin po yung ibang organ systems natin pag nangyari yun. Kaya wag po natin tong ibaliwala, basta-basta ko. At saka, di ba, pag na-admit dyan, I don't know if na-experience mo yun sa hospital, di ba? Pag diabetic yung patients and meron tayong i-maintain na sugar kapag in hospital, no? Pag nasa, pag-admitted sila, and alam natin, ang stroke, stress din yan, ito. So, yung katawan ng tao, ng pasyente, stress, and we know na kapag stress, on top of diabetic pa yung pasyente na uncontrolled, mas nagwawala yung mga sugar sila sa hospital, no? Which adds sa mga in-hospital na mortality na tinatawag namin, no? Yung chances of dying or yung mas matagal na recovery ng stroke. Remember, all these things, even though nakatingin lang tayo sa asukan, kaso itong asukan nito is the primary energy of the cells sa buong katawan. So, ibig sabihin nun, if this is not controlled, you're prone to infection, kaya sila natataganan sa hospital, and so on. No? Talagang importante na malaman ng mga tao ang relasyon ng diabetes at stroke. Pinag-uusapan natin ang mga sakit na ito dahil nung nakarang October 29 ay pinagdiriwang ang World Stroke Day. Doc, can you tell us more about it? Okay. World Stroke Day, ano ba purpose nito? Is to raise awareness, no? Oh my God, there's so much people who had stroke, no? So by all means, this day, raise awareness. Turuan ng buong bayan about PFAS para ma-pick up kagad, no? Again, balance, eyes, face asymmetry, arm or yung braso, slurred speech, at saka yung oras. Punta kagad sa tamang hospital, sa acute stroke ready hospital. Okay? Bukod doon, yung araw na yun, para din to enforce yung mga organizations at saka yung mga policies to help how to take care of stroke patients at the same time, yung wala pang stroke for stroke prevention. And at the same time, empower each one or each Filipino by all means. Alamin, dapat empower ka. You have to take care of your own health. So, very important yan, Doc, no? Kasi sa dami ng nangyayari ngayon at sa dami ng iniisip ng bawat tao, ng bawat Pilipino, no? I think it is important na once in a while na-enhance sa kanila or napapakita sa kanila or nare-represent sa kanila na these conditions exist, no? Para naalala niya na, oo nga, no? May ganito palang malalang kondisyon na kailangan aware ako, kailangan alam ko yung gagawin ko. So, very important. And in line with awareness, kami rin naman sa diabetes ay hindi magpapatalo. No? Ngayong November 14 po ay ipinagdiriwang naman natin or ipagdiriwang ang World Diabetes Day. Ang WDD or ang World Diabetes Day ay ipinagdiriwang sa buong mundo upang ipaalala sa mga tao ang kahalagahan ng healthy lifestyle para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes at ma-educate ang mga tao tungkol dito. Tama yan, Doc Jen, dahil bawat taon dumadami at sobrang laki ng itinataas ng rates natin na may diabetes, no? Ayan, mag-fast talk naman tayo, Doc Jerry. So dito, sasagutin niyo lang po kung fact or myth ang mga susunod ng katanungan natin. Yan, susunod. Ayan, para po tayong mag-aalaboy, abunda muna ako ngayon. So simulan na po natin, Doc Geraldine. Lights on or lights off? Ay, hindi pa nahiratarang natin. Actually. Hindi nahiratarang natin. Pero kung handa na kayo, Doc, ito na. Handang-handa. Ang una nating tanong, ang stroke ay nangyayari lang ba sa matatanda? Is it a fact or a myth? Kailangan ko isabay ito. It's a myth! Yes. Or haka-haka. Straightforward, no? More and more people, less than 40 years old, nagkaka-stroke, no? Nasa isip ko nga, no? Is it the way we can
lifestyle natin, the way we live. There must be something wrong. Di maliit dito. So 20s, 30s, 40s, ang edad, it doesn't matter. Hindi ito pang matanda lang. Ngayon, across. That's why the more kailangan mas alam ng mga tao all about stroke. Hindi porket bata ka, pag may be fast ka, you should be fast. Alamin natin ang tama. Hindi lang po sa mga stroke natin, no, kundi sa diabetes. Marami na rin po nadadiagnose less than 40 years old, 20, 30, 40 years old. So, in relation po dyan, ang stroke ay kapag meron lang paralysis o panghihina ng isang side ng katawan, fact or myth? It's a myth! Or haka-haka. No? Hindi lang yun. Kaya nauso yung be fast. For us to detect it quickly. So yung remember, hindi lang yung panghihina, hindi lang yung manhid, yung pag-iisip, pagkibo, yung mata, and all. Again, the be fast. Yung balanse, yung mata, pagtingin, yung mukha, yung kamay, kailangan pa sabihin lahat ulit eh. At saka yung pagbulol, then go to the hospital again. Okay. Thank you, Doc. Next question. Ang pag-inom ba ng aspirin ay sapat na upang maiwasan ng stroke? Fact or myth? Sobrang myth. Okay? So, kasi as I told you earlier, yung nabanggit natin kanina, meron iba't ibang klaseng stroke, no? At ang aspirin is not a magic pill for all stroke. Hindi. Oo. Ang tawag dyan, pang ischemia lang yan. No? What if dugo yun? Naka-harm pa tayo. Na-aggravate pa, no? Yes. So you don't want that. No magic pill. Kailangan gawin ng homework. Kailangan makita kung ito'y bara o ito'y dugo. Kapag nawawala po bang sintomas ng panghihina o pagmamanhid, pwede na po ba itong hindi magpakonsulta? Parang pwede na yan. Fact or myth? I like your question, but it's a myth. So, haka-haka ulit ho yan. Actually, mas delikado pa yun no? Na nagkaroon ng sintomas at nawala. Ang sinasabi ho natin, unstable po. Kasi ang nangyari po doon, yung clot ho, or yung bara sa loob ng vessel ho, parang nag-disintegrate. O di kaya, unstable po siya, pwede ho siya mag-full-blown stroke Kailangan talaga ma-check out. Kasi, you have to prevent yung stroke. So ayan, thank you Doc. Sana sa dami ng informations na iyong mga sinabi, sana marami ding natutunan at nakuha ang ating mga viewers and listeners sa podcast na ito. Bago po tayo magtapos sa ating first episode, hingan natin ng mensahe si Doc Jerry sa mga pasyenteng may diabetes at stroke. Ang diabetes at stroke po, hindi po ito hatol. Ito'y hamon. Kailangan po marunong po tayo, alamin po natin ang tamang impormasyon para ho ma-prevent natin. Kasi ang prevention ho, ang totoong treatment, mas maganda ho siya kaysa ho sa rehabilitasyon. Okay? So, kailangan po klaro sa atin. Kapag tayo po'y kumakain araw-araw, iisipin po natin, ito bang tamang pagkain? At kapag tayo'y kumikibo at nag-ehersisyo, kailangan po may disiplina. Kasi ang gusto mo ay makatulong sa kapwa, hindi ikaw ang makaka-burden sa iba, lalo na sa mga iyo. So, disiplina, kailangan. Alamin ang tamang impormasyon. Lalo na ngayon madami pong nakaka-confuse talaga. Narito po kami para tulungan po. Tapos narito din po kami, tulungan namin kayo with the endocrinologists and the Stroke Society of the Philippines. Kaya ho namin ginagawa lahat ito para sa inyo. At tulungan niyo ho ang sarili ninyo. Kapag ho na-recognize ho ninyo yung BFAST, isa lang po doon sa symptoms. Dali no sa pinakamalapit na hospital, anong hospital ang pwedeng tumulong sa inyo? Pwede ho kayo mag-download sa app. It's Stroke Society of the Philippines app po. Doon po naka-plot po ang 99 hospitals na acute stroke-ready hospital. Kasi ang vision ng Stroke Society of the Philippines is stroke-ready and stroke
Free Philippines. Marami pong salamat. Thank you very much, Doc. So, importante talaga, number one, yung sinabi mo nga, no, how to prevent, no? Ayaw natin nung ititreat na natin yung sakit. Mas gusto natin, nandun pa lang tayo sa primary prevention. Ayaw natin na mangyari sa atin yon. At kung mangyari man, very important sa ating mga manonood, sa ating mga listeners, na pag nakuha nyo na yung symptom, meron kayong naramdaman, very important yung app na sinabi ni Doc. Kasi kahit na maaga nyo naramdaman yung symptoms at na-recognize, kung sa hindi naman stroke ready na hospital kayo, may delay din ng konti. No? So very important for you guys to know saan ba yung pinakamalapit sa inyo na dapat pagdalahan sa inyong mga pasyente o kung saan kayo dapat pumunta para matreat or maagapan kaagad at maisalba pa ang pwedeng isalba. No? So again, maraming salamat po, Dr. Sa ating mga endocrinologist naman, dito sa PCEDM, inaanahayan namin kayo na maging member ng aming diabetes support group, ang Daya Barkada. Pumunta lamang sa Facebook at isearch ang Daya-Barkada upang maging member para matuto tungkol sa diabetes. Pwede pong sumali kahit dun sa mga walang diabetes, ngunit gustong matuto ng mga kaalaman tungkol sa diabetes. Ayan, dito na po nagtatapos ang ating first episode ng EndoTalks Podcast. But before we formally close, hingan natin ng final words si Dr. Geraldine. I think take care of yourself and your loved ones. Kasi lahat itong ginagawa ko namin, it's not, it will be nothing. If you yourself is not empowered, if you have not decided, hindi nyo po talagang na-desisyonan kung ano ba ang gusto nyo mangyari sa inyong health. We're here to help you, kaso kung may hangganan kami. So, Stroke Society of the Philippines, we do have a website that you can, we have an educational arm there. And we do have annual conventions that you might want to join. Thank you very much for this partnership. I love it. Thank you, Ma. So maraming salamat po, Doc Geraldine. Of course, number one, sa pagiging partner namin sa pag-aalaga ng aming mga pasyente nagkaroon na ng stroke. At syempre, sa Stroke Society din of the Philippines, sa pag-represent po rin sa kanila sa pagdalo dito sa aming first episode ng ating podcast dito sa PCEDM. Do you want them to invite po sa mga social media accounts ng Stroke Society of the Philippines? Meron po ba sa Facebook, Instagram, YouTube? So, we actually have, from the website, i-link na ko kayo from there. Just look at the website. One-stop shop na pa na. Madaling hanapin. Muli po maraming salamat. Ito po si Doc Anton At Doc Jen para sa EndoTalks, the podcast!